So, hi guys! Good afternoon! Maulan na hapon sa inyong lahat. Kumusta naman? Ay nako. So, ngayon meron tayong bagong comment na pag-uusapan. Okay, ito pala ay regarding sa aking point of view sa pag-alis ni VG Scheme sa grupo. At ang sabi ni ate dyan, pero bakit ang iba kontento naman? Kahit nasa Raw Boys, pero si Kim gusto niya aangat agad. I think that's not the case. Siyempre, si Kim yung mas nakakalam sa sitwasyon nilang pamilya, 'di ba? Sa sitwasyon nilang mag-asawa. Baka hindi talaga sapat yung kita niya sa YouTube. Siyempre, kailangan niyang dumiskarte. Kailangan niyang mag-step up. Kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan para mas magiging maayos ang kalagayan nilang magpapamilya, 'di ba? So maybe naisip nilang mag-asawa na mas praktikal na magtrabaho sila, yung uwian lang si Kim, 'di ba? And then nasusubaybayan pa niya yung anak niya sa paglaki, nahatid pa niya sa school, meron pa silang quality time, magkakasama silang matulog sa gabi. I think yun yung mga ganong moment na talagang priceless, 'di ba? And syempre siguro wala ding kakayahan or sapat na ipang charity talaga si Kim para makabuilo din yung channel niya. At kita nyo naman sa contents niya, sa mga views niya, hindi ganon kalakasan, di ba? So, pag mga ganong views, medyo mahina rin din ang kita. So, kailangan niyang magdouble kayod. Kailangan niyang dumiskarte. Kailangan niyang mag-isip ng paraan kung paano madodoble ang kita niya. Yung tipong kumikita rin sa YouTube and meron din siyang trabaho na talagang consistent yung sweldo. 'Di ba? Ganon, mas maganda 'yon. And I think walang masama diyan. Kung gusto niyang umangat sa paraan na gusto nilang mag-asawa, so be it. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin na umalis siya sa grupo ay hindi na siya sumusuporta. Tuloy pa din yung pagsuporta. Ang pagsuporta naman ay nagagawa mo din naman yan sa pagsimpleng panonood, 'di ba? Sa pagsuporta kahit malayo. Or magkikita-kita na lang sila kapag uwi dyan sila dudong sa diet o bumisita sila sa diet. So maybe that's the time na magkakasama sila ulit, magkakabanding sila ulit. 'Di ba? Pero syempre family first talaga. Ang mahalaga talaga natutukan ni VG Scheme yung pamilya niya para hindi before it's too late. Dahil minsan kasi kapag naging insensitive kasi sitwasyon mong magpapamilya because sige tiis mo na, baka sa susunod na taon ito ganyan, hindi mo na mamalayan yung asawa mo napuno na, baka sana hindi naman umabot sa ganong sitwasyon, 'di ba? Mahirap kasi. So kung ako nga din ang asawa ni VG Skin, talagang gusto ko magtrabaho ko na lang dito, yung uwian, 'di ba? Yung makakasama ka namin sa hapunan, sa ganon, so may mga quality time tayo kaysa naman LDR pero hindi naman sapat yung kinikita, 'di ba? Parang hindi worth it. Kailangan na talaga siguro niyang gawin yung desisyon na 'yon para sa ikakabuti ng pamilya niya. 'Di ba? Unahin muna niya talaga yung safety, yung security, yung pangangailangan ng pamilya niya bago ang pangangailangan ng iba. Kasi nga tatay siya. Kasi nga meron siyang asawa. Kasi nga kailangan siya ng pamilya niya. So, I hope, lalo na sa mga Rochelle fans, ay maintindihan yung desisyon na gano'n. Baka sa susunod na araw, meron pang susunod na, ay, teka muna, kasi, di ba sa YouTube kasi, minsan bababa, minsan tataas. Hindi kasi consistent yung mga views. And then, syempre, hindi din consistent yung sweldo. Lalo na kung meron ka pamilya. Like, for example, isa, dalawa, tatlo, yung anak mo, nag-aaral pa. Kulang talaga yan. Lalo na kung yung mga asawa mo, yung asawa ay wala ding sariling income, pero na lang kung meron mga negosyo sila sa kanila, malaking bagay yon. Pero kung wala kong ibang inaasahan, yun lang, talagang kapos, talagang kulang yan. 'Di ba? So, let Kim do what makes him comfortable sa ngayon and makes him happy. And syempre, hayaan natin siyang dumiskarte sa sarili niyang sikap talaga. Kaya niya yan, 'di ba? And kung nakagraduate siya, lalo na mas madaling makapasok ng trabaho, 'di ba?
And yung pag-YouTube, hindi rin naman niya iiwan yung pag-YouTube. Sigurado, andyan pa din yan. Magla-live, magbi-video pa din yan. Mas maraming siyang magagawang videos kung sakali man. Pwede siyang magagawa ng videos related sa kung ano man trabaho niya. Basta gawan lang niya ng paraan kung paano niya didiskartihan para mas tumaas pa ang views niya. 'Di ba? Kasi views is life. 'Di ba? Kay Dudong naman kasi at kay Langga, wala namang problema kasi consistent naman kasi na may mga sponsor sila, may mga nagpapalipad. So, maganda lang din, maganda talaga yung kita nila sa YouTube, 'di ba? Unlike sa iba, baka kinulang lang talaga sila. So, kailangan nating irespeto yung mga desisyon nila sa buhay na kailangan nilang mag-step up, mag-level up, kailangan nilang panindigan na ay kulang na to parang hindi na healthy yung relationship or hindi na rin healthy yung mga bagay-bagay. So siguro kailangan pamilya muna talaga. And syempre trabaho. Diba, mas maganda pa rin talaga yung may trabaho, yung trabaho na alam mo sa pagkatapos ng buwan ay meron kang 20 to 30k na masusweldo mo, depende sa kung anong trabaho mo diyan, 'di ba? Plus kung madiskarte ka pa, may YouTube ka pa, kahit 5k lang, ganun. So, 'di ba? Additional din 'yun. Kumbaga, sideline. Pero sigurado naman ako, yung pagsuporta niya sa grupo ay hindi mawawala yun. Yung pagmamahal, yung pagkakaibigan nila, yung samahan nila, ay hindi yun mawawala, hindi yun mapapalitan. Yun nga lang, kailangan lang talaga niyang lumipad ng, alam mo yun, yung kailangan niya munang gumawa ng sarili niyang diskarte without anyone, without the group, without, alam mo yun, yung kailangan niyang humanap ng sarili niyang trabaho, or kung ano mang diskarte na iniisip niya na mas makakatulong sa sitwasyon. 'Di ba? Ayaw naman natin na humantong pa sila sa puntong katulad dati, yung nababalitaan natin, wag naman sana. So, mas maganda yung naiisip niya ngayon na ganado siyang maghanap ng paraan, ganado siyang mag-isip ng ibang trabaho bukod sa pag-YouTube. Mas ganado siyang mas practical, siguro ganon. Dahil lagi niya nakakasama yung pamilya niya at the same time, makakagawa pa siya ng video sa gabi. Depende kung ano man trabahong papasukin niya, kung call center, depende man yon. Kung anong kakayahan mo, 'di ba? So, good luck, Kim. Kaya mo yan. Syempre, lalaki yan. Padre di pamilya yan. Malakas yan. So, kayang-kaya, di ba? Ganon talaga ang buhay. Kapag hindi na maganda sa isang lugar, hanap ka talaga ng paraan yung medyo nakaluwag-luwag. Di ba? So, thank you, guys.